Hi, I'm Mark Bautista. Welcome to Star Biz, and I'm going to introduce to you my product and my business called Footnote Socks. Now I'll take you for a walk to my business. Nagbabanda ako sa Cagayan de Oro. Nag-lounge singer, wedding singer, lahat talagang pinasok ko. So yun, dun umiikot yung buhay ko sa Cagayan de Oro bilang band singer talaga. Bata pa lang ako, talagang mahilig na ako manood ng mga yung mga shows sa TV na about business. Doon siguro nag-start yung passion ko at mahilig din ako sa mga crafts, sa mga kahit pagluluto nga, baking, lahat gusto kong i-try. Gusto ko rin mag-open ng isang restaurant or cafe, parang ganun. He's the boy from Cagayan de Oro who dreamt of making it big in the big city. And that dream has come true. From joining a hit reality talent search, nakuha niya ang kasikatang kanyang pinangarap. Sumali ako sa Star for Night na singing competition with Sarah. And that was 2003, and the rest is history. After nung grand finals, pumasok namin, nag-sign na kami sa Viva, and pumasok ako una sa GMA, then ABS, and then GMA. Dahil sa angking talino at sipag sa pagtatrabaho, patuloy ang pagtakbo ng kanyang magandang career. At hindi lang bilang isang singer, isa na rin siyang certified actor sa pelikula, TV, at pati sa teatro. Hindi lang yan, naging endorser na rin siya ng mga kilalang brands and products. After nung grand finals ng Star for Night, nabigyan ako ng teleserye with Sarah, na Sarah the Teen Princess, and then sariling movie na first time ko mag-lead sa isang movie na Elastic Man. And nagkaroon ako ng commercials na sobrang tuwang-tuwa ako nung time na yun. Tapos concerts, album, tour sa US, ayun, masaya. Yun yung talagang maalala ko. At ngayon, may sarili na siyang products na ini-endorse para sa sarili niyang business. Ito talaga yung sarili ko na negosyo. Ito yung naisip ko na Footnotes na socks. May nag-approach sa akin na couple na nanood sa akin sa US ng concert ko. Tapos nag-offer sila na gumagawa sila ng socks na dito yung factory nila dito lang sa Quezon City. So sabi nila, Mark, why not gagawa ka ng isang label na under your name na socks, tapos i-distribute mo dito. So tulungan nila ako, ganyan. So sabi ko, okay, mag-isip ako ng title, mag-isip ako ng konsepto. So yun yung naisip ko, Footnote Socks. Nag-start last year, before Christmas, I think November. Yes, almost a year na, almost a year na. And yun, online muna, and binigyan ko muna yung mga friends ko. Sa business na ito, nagagamit ni Mark ang isa niyang hidden talent, ang pagdodrawing. In fact, isa yan sa nagbunsod sa kanya na kumuha ng architecture sa college. Mahilig ako mag-drawing, mahilig ako mag-paint, mahilig ako sa mag-design ng bahay. I took up architecture pero hindi ko nga natapos. Siguro, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko at naging siguro natapos ko yung architecture na kurso at ayun, baka pinactice ko na siya ngayon. Sabi ko kasi, nung sumasali ako ng mga competitions and mga ibang contest dati, like oratorical, singing contest, yung mama ko nagsasabi na talaga maglagay ng coins sa socks para hindi ka kabahan. So naisip ko na siguro yung idea na parang may psychological lang yun eh, yung parang pag maglagay ka ng coins sa socks tapos matanggal yung kaba mo, ma-divert dun sa coins. Sabi ko siguro ganun ka-powerful yung mind na parang pag may iniisip ka sa paa mo or something, mas masiset yung mind mo dun sa parang something. So naisip ko na maglagay ng quotes sa socks para everyday, parang pagising mo, yun yung mababasa mo, pagsuot mo, mababasa mo siya. And magsiset siya ng mood mo for the day, siguro. And makatulong siguro sa'yo in one way or the other. Sa design, ako, yung mga quotes, ako, yung box, ako nag-design.
Actually, isang box, may 7 socks. And nakalagay din sa box parang Monday to Sunday. Yeah, Monday to Sunday. Tapos 7 days, bale. So, every day may iba't ibang socks and iba't ibang colors, iba't ibang coats. May long socks, tapos may short. Yung short naman, ano lang, maiksi lang din yung mga coats. Siguro malaking tulong din na parang like pag sa TV na nasasabi ko siya or pinopromote ko siya sa Twitter or sa Facebook. Malaking factor yon yung pagiging celebrity ko. Kasi nga, unang-una actually hindi kasi nila mahahanap na product kahit saan eh. Parang feeling ko first to na parang may quotes sa ano. And talagang original na concept and hindi lang mahanap kahit sa ibang malls or something. So feeling ko, okay, kaya siguro parang unique siya na product talaga. Actually, nung nag-guest ako one time sa Riza May show, grabe yung, kasi binigyan ko si Riza ng socks and sinuot niya. After nun talagang ang dami na nag-inquire and ang dami na nag-email sa akin. Sabi ko, ang mga kapatid ko na lang mag-asikaso kasi hindi ko na mag-asikaso talaga. Ngayon, happy ako na talagang, sabi ko, wow, siguro pag ilagay ko to sa mall or something, talagang siguro marami siguro magiging interesado sa product. And kinausap na namin yung malaking mga mall. Sabi nila, okay sila, pero ako yung parang sabi ko, nagdadalawang isip ako na parang okay yata online muna, parang gano'n. Kasi parang mahal na ng product, tapos parang bilang may patong na, tapos ang dami ng... Sabi ko, para mas mura siya, sa online na lang. May website siya, and doon makikita nila yung product and kung paano i-contact yung paano mo mag-order, gano'n. And may Instagram din siya sa Footnote Socks. Yung product, yung socks dito lang ginagawa. Actually, nakakatuwa kasi ang dami na nag-i-email, ang dami ng text sa kapatid ko at ang ginagawa namin ngayon is ano lang, may free delivery pag mag-order sila, so walang charge sa delivery. Ayan, ito yung product, ito yung Footnote Socks. So, ito yung box niya na pinahirapan ako sa box niya. And inspiration at your feet, yun yung nakalagay. And makikita niyo dito yung history or kung paano ko siya na-conceptualize, kung ano yung reason bakit ko siya nagawa. Ito, andito nakasulat. And andito yung socks. Ito yung short na socks. So makikita niyo may Monday, tapos may hanggang Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Sunday. So ito, parang nakalagay dito, waste nothing, nakalagay dyan. Basta andyan lang pag sinuot mo. Tapos yung logo nasa talampakan niya. Ayan. So maraming colors. At, pilian na lang siya. And ito naman, yung long socks na mas mahaba yung coats. So pag ito, yes. So nakalagay dito, sometimes it takes a good fall to really know where you stand. So yung mga coats na pinili ko is actually mga famous coats na may kinalaman din sa feet, may kinalaman sa stand, may kinalaman sa ano. So puro ganun yung coats niya. May stand, may feet, may walk, may run, may ganun. So hindi rin siya nalalayo yung mga coats. So at least every day, pag sinuot mo siya, may inspire ka, motivate ka to do your best, or mas may inspire ka siguro na at least i-feed niya sa utak mo na okay, ito yung dapat state of mind ko for the day. Parang ganun. Na parang baka at least kahit paano, baka matulungan ka, di ba? Sa everyday life mo. So, who knows? Yung goal ko is to put up a foundation na ang pangalan is MAC Foundation. Hindi siya makeup ha. MAC Foundation, MAC, Mold and Care, since nickname ko siya. So, MAC ginamit ko. So, hopefully, ma-achieve ko yung goal na yun. So, sana supportahan yung Nax.
Dito ginagawa ang mga footnote socks mula sa pag-design, paghahabi ng sinulid, pagtahi, pagplansya, hanggang sa packaging. Okay guys, andito tayo ngayon kung saan ginagawa ang footnote socks. So gusto ko ipakita sa inyo. Tara, mag-tour tayo. Pag naputol ang sinulid niya, ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng i-diretso. Ito ang makina ng 608 na para sa terry, para sa mga medyas na ganito, mga plain, na mas manipis yung ano niya, yung tahi niya. Merong pang makapal, 608 na terry. Mas makapal to kaysa doon sa kabila. Para sa... Ito, ikakabit ko to. Para sa terry to. Tapos... Okay na. Ayan, labasan ng medyas. Pag galing po dun sa roso at setting, tinatanggalan po ng mga excess na sinulid. Saka naglalagay ng mga hanger, sakrab, yun po ang gawa ng quality control. Di pala biro ang pinagdadaanan ng ating mga footnote socks para lumabas silang super special. Hindi lang cute at maganda, polido pa dahil sa metikulosong pagkakagawa. Sa pag-organize, family ko lang. Kasi mas madaling mas madali kong kausapin and mas trustworthy. Sa ngayon sila muna, pati yung accounting sila yung pinapasikaso ko para mas madali sa akin. Ako pala si Janrel Bautista at saka ako ang kapatid ni Mark. So ang role ko talaga dito design lahat, mga printing, media, mga marketing ads, parang ganun. Si Mark yung nag-concept, tapos ako yung nagko-computer. And hindi ko talaga siya matutukan sa ngayon, kasi ang dami kong ginagawa, so mga kapatid ko yung nag-aasikaso. Kami lang din, yung mga sister ko, sila yung nag-advise kung anong mga dapat palitan or baguhin. Focus kami sa online kasi walang less hassle sa mga tao, sa mga mas tipid, kumbaga. Kasi na rin to parang na rin namin to na business, na family, So, lahat ginagawa namin para sa itong business. Sa ibang celebrities, siguro kailangan talaga may business especially sa business namin, na parang hindi mo alam kung anong mangyayari. Parang nothing is constant talaga. So talagang kailangan prepared ka sa future, and especially yung pera mo, hindi naman pwedeng waldas ka lang ng waldas. Isipin mo rin na parang hindi rin naman to forever. So kailangan may fallback ka rin. Especially sa pagdating sa pera, kasi maraming temptasyon pag nasa business ka, maraming gastos, alam mo yun. So kailangan mag-save at mag-isip ng business kung saan passionate ka sa idea na yun. Hindi siya basta-basta. Kahit sabihin mong gusto kong mag-business, gusto kong ganyan, pero hindi rin ganun kadali. Kailangan
Tsaka hindi ka mag-expect na malaki agad yung kikitain mo. Pwede kang matagal muna yung return or pwedeng hindi ka muna kikita, pwedeng maraming. Kaya wala mo nang, first year, wala ka munang i-expect na ganon, na yayaman ka agad, ganon, or kikita ka kaagad. So, ano siya, it's a long process at kailangan ng patience. And, pero kailangan pa rin andun pa rin yung passion mo. Kasi pag wala yung passion mo, magsusurrender ka talaga eh. So pag gusto mo siyang gawin talaga, hindi ka titigil at hindi ka mawawala ng pag-asa. Ang plano ko talaga ay magkaroon ng sariling store sa mall. Yun. Yung talagang sarili mong space and may design yung store. And marami siyang klase ng designs, iba't ibang colors, iba't ibang konsepto sa medyas. And sana yun yung mangyari. Hopefully next year, makapag-set na ako maset ko na yung utak ko na talaga, okay, magmo-mall na kami. Sana po, kung gusto nyong makakuha ng socks ko, just visit sa online na lang. Instagram, meron, Footnote Socks. Ayun, tignan nyo sa Instagram. Meron sa Facebook, Footnote Socks. Thank you for watching Starviz at sana po nag-enjoy kayo sa episode na ito. At sana nagustuhan nyo ang aking bagong venture, ang Footnote Socks. God bless. Thank you. Flipkart! By Moy Moy Palaboy. Tara, pasok kayo sa business ko. Ha! Ha! Welcome, Rotonda, Quezon City. Sige, ang Moy Moy Palaboy ay galing sa Greek word kung saan, biro lang. Kaya ang Moy Moy Palaboy ay nagsimula sa YouTube. Kami po ay dalawang magkapatid na walang kwentang gumawa ng video sa internet at hindi inaasahang puputok pala yun. Kaya medyo blessing lang dahil napanood ng mga kasama nating celebrity, mga ganun. Kasama natin sa industriya, yun, inoferan kami para mag-audition sa segment which is yung Bubble Gang. Kilala siya bilang komedyante, half of the popular tandem of Moy Moy Palaboy and Broadfield. Nagpapatawa sa pamamagitan ng pag-lip-sync sa YouTube at sa isang gag show sa TV. Kala namin, hanggang dun lang, sa umpisa lang, parang masaya na kami dun eh, nung in-offer sa amin yung parang, pwede ba kayo mag-audition dito sa Bubble Gang para yung pakita yung ginagawa niyo sa, Tapos, sa awa ng Diyos, 5 taon na kami sa Bubble Gang. Tuloy-tuloy naman at masaya naman. From Bubble Gang, may mga, ang dami, yun, nagkaroon kami ng commercials. Dahil dun sa paggawa namin ng mga lip-sync na videos. Nagkaroon kami ng movie with Mang Dolphy. Yung Father Jejemon. Kami yun yung isa sa mga unforgettable na experience namin dahil nakasama namin yung hari ng komedya. At blessing yun dahil kami yung pinakahuling nakasama niya. Last na nakasama niya sa pelikula. Pero hindi ito ang kanyang simula bilang isang entertainer. Una siyang naging isang musikero as a member of a band na nagpe-perform sa mga bars. Ako'y banda, show band sa mga bars sa Metro Manila, tapos bumabiyaya ako, yung nagja-Japan, Japayuki na ako, yung gano'n. Nag-hosto na ako. Maniniwala ko, baka akong hosto. Tapos, si Rodfield naman, office boy sa isang telecommunications company. Tapos, nasimula namin yung YouTube na yun dahil pag galing ako ng gig, madaling araw, umaga na, siya, kakagising niya lang. So, yun.
Doon kami gawa tayo ng video, wala lang. Kausuhan ng YouTube nun eh, parang wala pong nag-YouTube nun. Tapos yun, yung nasa likod namin, tsahin namin yun. Hindi namin lola yun, hindi namin nanay yun. Yun. Tapos wala rin siyang idea kasi pag nag-YouTube kami, yung song, yung music, level 1 lang yung volume nun. So napakahina lang nun. So wala siyang idea, kaya siya nakukunan. Eh yung bahay namin, kung ano yung nakita mo, yun na yun eh. Kung ano nakita ng mata mo, sana yun, Pasay. Yun yung aming apartment doon. Dati meron akong negosyo, KFC. Kanto Fried Chicken. Na masarap yun, yung mga leg-leg. Wala lang, kailangan lang magnegosyo eh. Lalo na habang tumatagal kasi hindi mo masasabi ang showbiz kung hanggang kailan ka. Swertihan lang yan eh. Kumbaga, pag binigay sa'yo ni Lord na, ito, diba, pag sinabing hanggang dyan ka lang, kahit anong gawin mo, pag hindi mo destined na pumunta doon sa lugar na yun, kailangan mo talaga magkaroon ka ng play safe, kumbaga safety, di ba? Para at least may pangkain ka, kaysa wala kang makain. Sa ngayon, hindi lang ang pagiging komedyante ang pinagkakabalahan ni Moy Moy. Pinasok na rin niya ang pagiging entrepreneur. Ang kanyang business, isang barbershop called Flipcut. Nagsimula ito dahil ako'y, siyempre tayong mga lalaki, mga kalalakihan, mahilig magpagupit sa barbero. So ako meron akong suki na pinupuntahan sa Makati sa Buendia, Makati. Ngayon, layo kasi, yung traffic. Yun, sabi ko mag-barbershop kaya ako. Kasi total, yung buko, laging naka-maintain na ganito eh. Yung hindi pwede magpa-long hair eh. So, sabi ko, tayo na nga lang ako ng barbershop. Yun, nagsimula to for fun. Actually, hanggang ngayon for fun pa rin. Ayan. Kasi wala lang, masarap lang tingnan. Uy, may shop. Kaya kami nag-end up sa Flipcut na pangalan dahil yan sa DTI. Kasi di ba 3 pinapakuha ng DTI na pangalan. Una ko sinulat, Flipcut. Pangalawa, Kwentong Barbero. Pangatlo, Sylvester Salon. Kaya, yun. Napili yung Flipcut. Flipcut means Filipino cut. Nag-start to March 2012. March 4, 2012. Last year. So, 1 year pa lang siya nag-start tong Flipcut. Nagsimula to actually dito lang eh. Kasi dati may occupy ng space dito. So, ito hanggang dito lang kami. Yung may kahoy. Hanggang dito lang siya. Kasi sa harap, parang may bake shop na may kainan. Tapos hanggang sa, yun, nalugi sila. Kinuha ko na yung buo. Actually, dyan na yung bahay ko sa gilid. Nasa likod lang kami. At nakita ko naman, maganda na, may potential naman kasi yung area na medyo tatauhin dahil along the street yung shop. Tapos, mura lang naman yung gupit ko. Nagbubukas po kami rito is 9. Magko-close din po kami ng 9. Tao rito pumapasok, mag-start ng 11 hanggang sa tuloy-tuloy na siya. Makapagpahinga lang siguro mga ilang oras. Tapos dito na naman, gano'n na naman. Kumbaga, parang napakasaya ng buhay pag mayroong taong ginugupitan. Sa negosyo naman kasi lagi may, hindi pwedeng walang problema eh. Kailangan lang, dyan, is paano mo i-handle yung negosyo mo pag may problema. Kasi talagang hindi nawawala sa negosyo yung problema or yung mga troubleshoot, yung mga kailangan mo lang kagaya niyan, kunwari, lalo na sa barbershop. Kasi ang barbershop kasi porsyentuhan yan eh. 50-50. Depende sa barbero kasi, may barberong biglang aalis, walang pa. Mga ganun eh. So, ako alam ko na kagad yung mga ganun. Parang pag ganun ang nangyari, expected ko, cool lang din ako. Kumbaga, may naka-ready rin na dapat anong gagawin mo kapag umalis yung barbero or
nagka-problema yung barbero. Kasi lalo na yung nakapangalan pa sa akin yung shop. So, yung responsibility ko nandun eh. Ako yung hahabulin. Malakas siya pag Saturday, Sunday. Or pasukan, Monday. Saturday, Sunday, Monday. May buwan na mas malakas, lalo na pag bear month. Lahat naman malakas pag bear month. Wala akong masabi sa staff. Wala namang as of now, wala namang problema. Maayos naman sila, maayos sila makitungo sa customers, sa mga tao, sa akin. At maayos din naman ako sa kanila. Ako po si Bernard Ruiz, dati na po akong hairdresser. Nag-start po ako rito ng siguro po mga almost 2 weeks. Kasi po nung simula nung nakilala niya yung kumpare ko, ni-refer ako sa kanya. Tapos ngayon, dito na ako nag-work. Kumbaga, masaya ako rito sa work ko na to dahil ito yung hilig ko, paggugupit. Masaya ako rito, ito rin yung ibubuhay ko sa pamilya ko eh. Itong panggugupit na to. Sana balang araw yung mga anak ko kahit paano may matutunan sa akin. Kahit sa simpleng panggugupit lang, gunting at suklay lang, matupad ko yung mga pangarap ko para sa kanila. Pinagmamalaki ni Moymoy ang kanyang staff. Bukod sa magaling ay masipag pa sila. Kaya naman satisfied ang mga customers ng Flipcut. Actually, nung nakita ko itong Flipcut, nung nakita ko yung Moymoy Palaboy, syempre, si Sir Moymoy, very intriguing yung barbershop. Nung pumasok ako, maganda naman yung pagkasalubong sa akin ng staff, si Kuya Bernard nga. Very good yung pag-welcome niya sa akin. From there pa lang, very attractive na yung place. Tapos, from the start, ang sarap niya kausap. Tapos, perfect yung pagkagawa niya sa buhok ko, actually. So, the experience is great. Wala akong masabi. Diskarte lang naman po talaga yan eh. Kapag merong gupit, didiskartehan mo ng mga ibang services para kumita ka. Siguro kaya to malakas dahil sa tao ko, sa staff ko. Kasi, paano nila i-treat yung customer, paano sila mag-serve sa mga customers, at paano nila kausapin, paano nila, gupitan ng maayos, at pagandahin at pagwapuhin ang mga customer. Pag hindi pa rin talaga ng tao, sinuportahan ng tao, wala. Parang baliwala yung pagiging yung pangalan ko. Serbisyo pa rin. Bukod sa barbershop, nagbukas ng isang side business si Moymoy sa kanyang pwesto, ang Moymoy Palaboy Coffee Vending Machine. Gising sa umaga, ano ang hanap mo? Kapartner ng tinapay, kapeng galing sa vendo. Ito yung isa sa sinasabi kong makikita niyo sa mga sari-sari store. Yan, Barista Choy. Barista Choy, ang sarap nito. Barista Choy, kape tayo. Barista Choy, ang sarap nito. Barista Choy, kape tayo. Kape tayo. Kape tayo. Gaano namang katutok itong ating komedyante? May time pa ba siya para magbantay ng kanyang barberya? Siguro nandito ako mga twice, 3 times a week. Kasi medyo may time na pag taping, hindi mo maiwasan eh. Kahit gusto mong tumutok, pag nag-taping na, magdamag na yun, buong araw na yun. Kaya kunwari bukas wala akong taping, doon ako tututok, doon ako bibisita at mag-check dito. Pag wala ako, minsan, tumututok dito ay ang aking may bahay. Si may bahay. Sana, mapalawak natin or may sumuporta sa atin o
may gustong mag-business din, sa mga aspiring businessman na gustong mag-invest for barbershop, yan, open po kami. Just contact me sa Instagram or sa Twitter, moymoypalaboy12. Open ako sa franchising, kung sino gusto mag-franchise. Seriously. Hindi naman nakakatulong sa pagiging celebrity yan. Kasi kahit na celebrity ka, kung hindi talaga ukol, hindi bubukol eh. Kahit na mag-business ka ng kung ano-ano yan, kahit ipangalan mo pa yung sarili mo na, ako si ano, bumili kayo. Pag hindi talaga sinuportahan ng masa at ng tao, wala rin eh. So nasa business mo yan eh. Depende sa anong klaseng business mo, kung ipapatronize ba ng masa o ng customer o ng tao. Ayun. Yan ang sekreto ng barbershop ni Moy Moy. Simple lang, dahil ang mahalaga sa kanya ay ang magandang serbisyo. Mga ka-Starbies, iniimbitahan ko kayong pumunta sa aking shop, ang Flip Cut by Moy Moy Palaboy. Located at 26 E. Rodriguez Senior Ave, Barangay Don Manuel, Quezon City. Malapit lang to sa Welcome Rotonda at Espanya. Follow us on Instagram and Twitter. It's at flip_cut. FLIPP_CUT. I'm Moy Moy Palaboy, and you're watching Starbiz on Viva TV. You feel me? Huh? Yeah.